habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindurinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang layat lingwahe mo basta't kayo ay Pilipino. Ito ang boses mo. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman mga kababayan, ito po ang abang lingkod ninyo, ang kuya ng lahat. Ang Mindurinyong Midnight Boy bagamat hindi ganong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa ating impila ng KBS RMM News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate people, changing fortunes, and let our voice be heard. KBS, Kasado Broadcasting Service. Deliver news. RMM, responsabling mga mamamahayag. At your service. Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood. Tuwing 8 hanggang 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV.
39 na minuto makalipas ang 8 ng umaga. Ito ay atid ng KBS, RMM News, Radyo na, Dyaryo pa. Alright mga kababayan, mapagpalang araw po ngayong araw ng Miyerkules, March 18, 2024. Hello, kamusta na po kayo? Bagamat late na naman po ang palatuntunan ng inyong abang lingkod, sabi nga'y magsama-sama tayo hanggang 11 ng umaga. Siyempre, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan at mga impormasyong nagaganap at naganap na sa loob at labas ng ating bansa. Round 1. At siyempre, sa pangalan po ng ating pong publisher, siyempre si Kuyang Alan Bordeos, magandang umaga po dyan sa ating studio Buluwagan ng Balitaan. Yan, sa ating operation manager kay Ate Cora Biernes. Sa ating layout artist, Ate Joy Pasco. Magandang morning po sa inyong lahat dyan. At sa ating pong tagapagtaguyod, si Attorney Mike Bordeos. At syempre ang ating pong nakakasama dito sa ating technical site, dito sa ating Studio 1, si Ate Del Rose Aldea Santos at Ate Rose Marie Adirong. Magandang umaga po sa inyong lahat at syempre sa ating buluwagan din ng balitaan, Studio 3 sa kinaroroonan ni Kuyang Wayne Espino Lawson ang Bisayang Tisoy. At syempre, binabati po natin ng magandang morning ang ating nasa Studio 4, Bulwagan ng Balitaan, sa ating chief reporter dyan sa Zambales, si Kuyang Paul Aludo. Magandang umaga. Syempre, likewise kay Kuyang Miguel Bourbon at kay Kuyang Stephen Sabati. Good morning everyone at syempre, tayo pong lahat ay magsama-sama. Bagamat sabi nga'y matindi na naman din po ang sikat ng araw, siyempre hanggang ngayon po yung kabuuan ng Kwaresma. Sana huwag po magkaroon ng anumang uri ng pagsama ng panahon. Siyempre sabi nga'y Semana Santa, kailangan po talaga ay maaraw siya, hindi maulan. Minuto makalipas ang 8 ng umaga. Ito'y hatid ng balitang kasado ang pahayagang balanse at totoo. National Newspaper. Magandang umaga po sa lahat ng bumubuo ng Rizal Provincial Police Press Corps. At syempre mga kababayan, sa panguna po ng ating butihing presidente ng RPPC, si Sergeant Major Donato Bellones, likewise sa lahat po ng mga opisyales, sa panguna ni Kuyang Wayne Lawson, Ate Roderica Rivera, Kuyang Alan Bordeos, Kuyang Arnold Paharon, at syempre ganun din po si Kuyang Ricardo Eslita, si Kuyang Jerry Acuno, si Kuyang Bernie Gamba, Ate Pau de la Cruz, Adi Aida Tagicana, Ate Vicky Custudio, Kuyang Herman Patulot, Ate Cora Biernes, si Kuyang Dan Torbeles, at si Kuyang Mike Francisco. Magandang morning po sa bumubuo ng Rizal Provincial Police Press Corps. At syempre, ganun din po sa inyong abang lingkod bilang Chairman of the Board ng Rizal Provincial Police Press Corps.
Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapulisan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din po sa ating mga hanay ng kasundaluhan. At syempre sa punguna po ni General Romeo Browner. Yan. At ganon din po ni ng ating ni General Romeo Browner Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Likewise kay Major General Cirilo C. Balaur Jr., ang Commander ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ganoon din po sa bumubuo ng 2ID First Corps. Yeah. Sa punguna po ng ating masipag at malalahanin na ating presidente rito, si Ate Pau de la Cruz Mohar. Magandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Anim na minuto makalipas ang 8 ng umaga. Narito ang ating mga pangunahing balita. Round 1. Ready, go! Kung dumating ang ICC arrest warrant para kay Bato, ihahain ito ng Malacanang. Samantala, ang Duterte Drug War Architect tumatakbo ngayon sa re-election bilang senador, sabi ng pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol ay Balski. Nitong nakaraang linggo, ang basilate ni Senador Ronald De La Rosa mula sa pagiging cocksure na handa siyang makisama sa kanyang dating boss na si Rodrigo Duterte na nasa kustodiya ngayon ng International Criminal Court or ICC hanggang sa pag-asang mag-aalok sa kanya ng proteksyon si Senate President Chis Escudero sakaling ihain din sa kanya ang arrest warrant. Nauna nang sinabi na tila preempting si De La Rosa sa mga pangyayaring maaaring dumating o hindi, pero may dahilan naman siyang mag-alala. Nauna nang kinumpirma ng dating hepe ng pambansang pulisya na nakatanggap siya ng komunikasyon mula sa ICC na hindi niya pinansin. Ang dating hepe ng pulisya at arkitekto ng drug war na kasalukuyang tumatakbo sa re-election bilang senador ay kapansin-pansin na nawawala sa aksyon noong Marso 11 nang ipatubad ng pulisya ng Pilipinas ang ICC warrant na ipinadala sa Maynila sa pamagitan ng International Criminal Police Organization or Interpol. Sa tanong kung susundin ba ng Pilipinas ang parehong proseso kung may ibang warrant na ibibigay, sabihin natin para kay De La Rosa, sinabi ni Palace Communication Undersecretary Clarissa Castro na hindi maaaring maging selective ang implementasyon ng warrants. Pareho pa rin po, hindi po kasi tayo pwedeng mamili kung ito po ay ginawa po at nakipag-coordinate. Makipagtulungan tayo sa Interpol dahil ang dating Pangulo po ang subject po ng warrant of arrest. Hindi po tayo pwedeng mamili. Wala pong pwedeng special treatment. Ayon pa rin kay Castro, hindi sa briefing with the media on Friday, March 14. So kung mangyayari po ito sa iba pang mga suspects na may warrant of arrest, basta valid po yung warrant of arrest at ito ay na-course through the Interpol, gagawin pa rin po natin kung ano po yung dapat gawin ng gobyerno. Dagdag pa niya, tinatawag ni De La Rosa na balsit ang katwiran ng palasyo. Iginpatin niya husto na katapusan an kooperasyon han Interpol usa nga pagpilihan nakaupong gobyerno. Pero yun talaga ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mag-address yan ng publiko matapos umalis sa Pilipinas airspace ang
Interpol at obligado kami dahil may mga commitments kami sa Interpol na kailangan naming tuparin. Kung hindi natin gagawin iyon, hindi pa nila tayo tutulungan sa iba pang mga kaso na kinasasangkutan naman ng mga Pilipinong tumakas sa ibang bansa. Ito ang inaasahan ng international community sa atin bilang leader ng isang demokratikong bansa na bahagi ng komunidad ng mga bansa, sabi ni Pangulong Marcos. Ikinarant din ni De La Rosa ang di umano'y paglabag ni Marcos sa pangako na hindi magkakaroon ng gusto ang ICC sa kanyang ayon kay Castro. Hindi naging paksa ang di umano'y katiyakan sa huling pagkikita nila ng Pangulo. Isang malaking bahagi ng ilang taong drug war ang Oplan-Tukhang International na knock and plead operation na ang layunin ay hikayatin ang mga kilalang drug user na baguhin ang kanilang mga landas. Ito rin ang pinagmula ni De La Rosa noong siya ay hepe ng pulisya ng Davao City sa ilalim ngayon ng Vice President Sara Duterte, anak ng dating Pangulo. Sa papel, ang tukhang ay nilayon na bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga tao sa lupa, shorthand and pagkamatay ng mga hinihinalang drug user at pusher dahil umano sa nanlaban ang mga ito. Tinataya ng mga grupo ng karapatang pantao na mahigpit 27,000 ang namatay sa ngalan ng drug war sa mga operasyon ng pulisya o pagpatay ng mga hard killer noong siya ay hepe ng pulisya. Iginit din ni De La Rosa na lahat ng operasyon ng pulisya ay above board. Mula sa pagiging handang sumama kay Duterte sa ICC hanggang sa pag-asang may pagtanggol siya ng Senado sa pag-aristo, ano ba talaga ang magiging resulta ng matigas na nagsasalita ng war architect? Alas 8:52 ng umaga. Uwayatid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo national newspaper. Kuya Arnold, good morning ka. Patrol 60 Gingog City, Misamis Oriental. Magandang umaga sa iyo, Kuyang Francimar Butlay ng Ginguog City, Misamis Oriental, Mindanao. Yan. Siyempre, siya po yung ating kasado patroller na naka-assign po doon. Kaya kung may balita ka, Kuyang Frances, i-PM mo lamang dito sa ating himpilan. Yan. At syempre, good morning din kay Judy Anamuco. Thank you for watching sa inyong lahat dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Dyan sa Barangay Kabulo Putikan, Bako. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Sa lahat po ng mga taga riyan sa Barangay Kabulo Putikan. Likewise, binabati rin po natin ng magandang morning, siyempre, ang lahat po ng ating mga kababayan dyan sa Oriental at Occidental Mindoro. 7 minuto bago mag-ikasyam ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Ito pa rin ang inyong abang lingkod ng Gabay at Patnubay, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Nauko. Samantala, Media Aldea nahulog sakit ngayon ng Dutch Hospital para sa paggamot sa Embahada. Round 1. Ready, go! Nagpapasalamat sa isang hospital sa Dutch si dating Executive Secretary Salvador Miguel Dia matapos nitong magkasakit habang bumibisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Detention Center ayon sa Philippine Embassy sa Netherlands, Martes. Sa isang update, sinabi ng embahada na kasama niya sa ospital ang isang malapit na kabag-anak ni Media Aldea. Nagtungo si Media Aldea sa ICC Detention Center madaling araw ng Marso 18.
European Time para sa nakatakdang pagbisita kay Duterte. Nagkasakit umano ito habang nagre-rehistro sa reception counter dakong alas 8:55 ng umaga na ang udyok sa isang hospital ng embahada na kasama niya na tumawag ng medical na atensyon. Isang ICC detention center medic ang dumalo kay Major Dea at isang ambulansya ang nagdala sa kanya sa isang Hagi area hospital kung saan siya kasalukuyang ginagamot ayon sa Philippine Embassy. Naroon si Mijal Dea, isa sa mga legal counsel ni Duterte sa ICC trial. Nang unang humarap ang dating leader ng Pilipinas sa ICC Pre-Trial Chamber. Sinamahan ni Mijal Dea si Duterte nang aristuhin ang huli at dumiretso mula Pilipinas patungong Netherlands noong nakaraang linggo. 5 minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Tuloy-tuloy lamang po mga kababayan ng ating balitaan. Round 1. Ready, go! Dilema handang tumulong sa ICC trial sa Duterte drug war. Handa ang dating senadora at kilalang Rodrigo Duterte ni Meses na si Leila de Lima na makipagtulungan sa International Criminal Court sa investigasyon nito sa umunay crimes against humanity na ginawa sa panahon ng administrasyon ng dating Pangulo. Ayon sa kanyang legal counsel nitong Martes sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng abogadong si Dino De Leon na nagsumite na ng ebidensya si De Lima sa ICC at handa siyang magtistigo kung ipapatawag. Si Senador Leila de Lima ay willing mag-cooperate sa ICC. Nagsabi si De Leon ang si De Lima ay nakulong mula Pebrero 2017 hanggang Nobyembre 2023 sa Camp Crame, Quezon City dahil sa umano'y kasong may kinalaman sa droga. Siya ay ganap na acquitted mula sa lahat ng mga singil sa Hunyo 2024. Pinangunahan ni De Lima bilang chairman ng Commission on Human Rights ang unang investigasyon sa Davao DD Squad noong mayor pa si Duterte ng Davao City. Kalaunan ay probed niya ang drug war ni Duterte bilang senador bago siya naaresto noong 2017. Matanda-tandaan natin si Senador Leila de Lima ang unang nagpaimbestiga sa Davao Death Squad, sabi ni De Leon. Ang kanyang sinabi ay kailangang sugpuin ang droga pero hindi sagot ang malawakang patayin. Sa kabila ng pagpigil sa kanyang nagpadala si De Lima ng opisyal na komunikasyon sa ICC bilang bahagi ng reklamo laban kay Duterte na mag-80 anyos sa Marso 28. Isinabit na niya doon ang mga ebidensya. Nakalap niya bilang Commission on Human Rights Chairperson ang sabi niya ayon kay De Leon. Magbiyabiyahe si De Lima sa The Hague, Netherlands at kung kinakailangan handa siyang maging testigo sa kaso. Sinabi pa rin ni De Leon na nananatiling matatag si De Lima sa kanyang paninindigan laban sa mga patakaran ni Duterte. Sinabi rin naman ni Senador Leila de Lima magkakaroon ng araw ng pagbibigay ang sabi niya. Si Duterte ang subject arrest warrant ng ICC dahil sa umano'y crimes against humanity na ginawa dahil sa kanyang drug war na isinagawa sa pagitan ng November 1, 2011 hanggang Marso 16, 2019 noong siya ay mayor ng Davao City at noon ay Pangulo naman ng Pilipinas. Dumating siya The Hague noong Marso 12 at na-turnover sa ICC Detention Center sa Esquibel-Ningent. Itinakda ng ICC ang susunod na pagdinig sa September 23 upang kumpirmahin ang mga akusasyon laban kay Duterte. Isang minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan, mambabatas desperado. Roque umiwan sa mga kaso sa Netherlands. Asylum bid. Round 1.
Lady, go! Humihingi ng asylum sa Netherlands si dating presidential spokesperson na Harry Roque bilang desperadong pagtakas sa pananagutan sa hinahadlangang pagkakasangkot niya sa illegal Philippine offshore gaming operations at mga kaugnay sa krimen kabilang na ang human trafficking. Ang asylum bid ni Roque ay walang iba kundi isang duwag na maniobra para makatakas sa mga bunga ng kanyang ginawa. Pahayag pa rin ni House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asedre sa isang balita Martes. Siya ay na-cite and contempt at iniutos na ikinulong dahil sa kanyang pagtanggi na makipagtulungan sa aming investigasyon sa mga kriminal na aktibidad na may kaugnayan sa pugo. Ngayon gusto niyang tumakas sa bansa para hindi na sumagot sa kanyang sinabing papel sa isang human trafficking scheme kung wala siyang maitago. Bakit siya tumatakbo ang sabi ni Asedre? Kasong human trafficking ang isinampalaban kay Roque at dalawa pang iba sa Department of Justice noong huling bahagi ng 2024. Ayon pa rin sa reklamong inihain ng mga prosecutor ng gobyerno, ginamit pa rin ni Roque ang kanyang posisyon at impluensya upang maprotektahan at paganahin ang mga sindikatong kriminal na nagpapatakbo ng offshore gambling hubs na sangkot sa human trafficking, cyber fraud at money laundering. Ayon kay Asedre, ang biglang asylum application ni Roque at nagdudulot lamang ng karagdagang hinala sa mas malalim na pagkakasangkot nito sa mga illegal na operasyon. Hinimok niya na ang mga law enforcement agencies na makipag-ugnayan sa mga international authorities para sa hindi magamit ni Roque ang asylum bilang kalasag laban sa prosecution. Kailangang gawin ng batas ang takbo nito, hindi natin maaaring pahintulutan ang mga individual na samantalahin ang mga international na legal at mekanismo upang makatakas lamang sa pananagutan. Sa kriminal, Roque maaaring magtangkang tumakbo ngunit ang mahabang braso ng batas ay sa huli ay hahabulin siya. Sisiguraduhin natin na haharapin niya ang hustisya dito man o sa ibang bansa, ang sabi niya. 9:02 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitan. 3,500 hotel jobs bukas para sa mga Pilipino. Crucia. Round 1. Lady, go! Inihayag ng Department of Migrant Workers, DMW, ang isang programa ng pamahalaan sa pamahalaan kasama ang Crucia na nag-aalok ng 3,500 na pagbubukas ng trabaho para sa mga manggagawang Pilipino sa hotel sa panayam sa tanggapan ng DMW sa Makati City nitong Martes. Sinabi ni Migrant Worker Undersecretary Patricia Ebon Kaunan na ang inisyatibo ay nagtatampok sa lumalaking ugnayan ng paggawa sa pagitan ng Pilipinas at ilang bansa sa Europa sa lumika ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga overseas Filipino workers. Ang unang pasabi sa amin ay around 3,500 pangunahing job order through the Government of Government Program, the WID na placement fee, sabi ni Kaunan. Nasa final stage na ng pagbabalangkas ng roles on government of government, pero ang mensahe sa amin ng Wishan side ay kailangan na nila ang mga workers this summer, which is latter part of April and May. Aniya, ang mga manggagawang Pilipino na may karanasan sa housekeeping, food service at front desk operation ay maaaring direktang mag-apply sa pamagitan ng Pre-Employment and Government Placement Bureau ng DMW. Bukod sa Crucia, sinabi ni Kaunan na nakakuha rin ang DMW ng labor agreement sa Slovenia at Hungary. Sa Crucia, ito ay 1,000 euro sa itaas
Sa Slovenia naman, nasa around 1,500 to 2,500 euros caregivers ang sabi niya. Ang sweldo ng 1,000 euros ay humigit kumulang sa 62,000 o 62,000 piso ayon kay Kaunan. Tumutulong ang DMW sa upskilling ng mga OFW sa tulong ng Technical Education and Skills Development Authority. 5 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Alright, bigyan po naman natin ng daan ang mga pag-uulat ng ating mga kasado patroller na nasa iba't ibang area ng ating kapuluan, dyan sa area ng Metro Manila, dyan sa area po ng Calabarzon area. At syempre, bigyan po natin ng daan ang kanilang mga mahalagang pagbabalita. Unahin po muna natin mga kababayan. Yan. Sino bang ating unahin? Ate Del. Ayan. At syempre, to all Kasado Patroller, standby report. Alright, good morning sa mga taga-KPP Divine Healing dyan sa Oriental Mindoro. At syempre sa lahat po ng mga kasapi ng Kawanggawa, Pag-ibig, Pananampalataya, ngayon pong Semana Santa, umpisa ng Lunes Santo ay magkakatipon-tipon daw po kayong lahat dyan sa mismong chapel. Diyan sa area ng... Diyan po sa area ng Sitio Bulalo, Barangay Baliti, dyan sa lungsod ng Calapan. At ayon po sa sinasabi rito, sa mensahe po sa atin ng pamunuan, linggo ng palaspas daw po ay kinakailangan kayo ay magtipon-tipon na po dun sa area kung saan kayo laging nagkikita-kita taon-taon. Yan. At napakaganda talaga niyan. At sabi nga, ang inyong abang lingkod ay nakikisimpatya sa lahat ng bagay ayon sa mabuting gawain ng pang-espiritual. Kaya ngayon nga po ay araw ng Miyerkules, mga kababayan. Ito po ay araw ng inananlaging saklolo dyan sa Baklaran. Yan. At marami po ang nagdarayo po dyan tuwing araw ng Miyerkules upang umattend ng nobena sa ina ng laging saklolo. At yan po ay maghapon. At sabi nga po ay sa tuwing araw ng Miyerkules, ayon dito sa mensaheng ipinadala dito sa atin, ay talagang yan po ay walang palya. Tuwing araw nga po ng Miyerkules, yan. At syempre, lalo na pong makasaysayan ngayong sabi nga ay panahon ng Kwaresma. Kaya marami po sa ating mga kababayan ang talagang nagtutungo diyan para wikang ay umattend o dumalo ng mahal na nobena. Kaya congratulations po sa lahat ng ating mga kababayan na talagang sabi nga'y nagpapahalaga sa nobena ng ina ng laging saklolo ng Baklaran. Anyway, may pagbabalita ang ating Kasado Patrol 25 mula po dyan sa area at lugar ng Calabarzon area dyan sa Cavite. Ito po mga kababayan ay may kinalaman. Opisyal na inilunsad ng pamahalaan ng lungsod ng Bacoor, Cavite ang Strike Mobile Clinic. Yan, ito po ay ang detalye po ay manggagaling po sa ating Kasado Patroller Sky Double L dyan sa Cavite. Kasado Patrol Report. Alright, Kuyang Landon Luto, Kasado Patrol 25, good morning! Sige, iputok mo na yan! Yes, good morning Kuya Arnold. At maraming salamat. Pero bago yan, Kuya Arnold, at sasamantalin ko na, ito ay kapapasok lamang ng ating balita na Kuya Arnold, ay at this moment, ay ito nga ay rider at saka ng pasahero sumalpok sa isang bus, isa ang patay, Kuya Arnold. Mm-hmm. Oo.
Ito ay... Bakit nawalan ba ng nawalan ba ng control yung sasakyan? Yes, Kuya Ron. Nawala ng control yung sasakyan kaya sumalpok o may naging kabanggaan siya na kapwa sasakyan? Ito, Kuya Ron, at nandito tayo ngayon sa area kung saan nandito naganap ang isang aksidente at patay ang isang lalaking rider dito, Kuya Ron. Critical naman ang angkas dito matapos mag-counterflow, Kuya Ron. Kawawa naman. Yes, Kuya Ron. Kawawa naman akong magkaganon. Tagang umagang-umaga ng Miyerkules ay talagang ganyan ang mangyayari. At Kuya Ron, ito ay makarang mag-counterflow ang kanilang sinasakang motorsiklo. At sulmalpok na ito, Kuya Ron, sa kasalubong na bus sa kahabaan ng Antero Soriano Highway, Barangay Calibuyo, bayan ng dito kaya sa Cavite, Kuya Ron. Ayon sa mga saksi, nag-counterflow rito dahilan upang magtagpo ang motorsiklo at ang rider bus na may plakang DC6 500 at minamaniho ni alias Renato. Ito ay 40 anyos at residente dito ng bayan ng Ternate dito rin sa Cavite, Kuya Ron. At ngayon patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pagkakilanlan ng nasawing biktima na tinatayang nasa 25 hanggang 30 anyos. Habang inobserba naman ang kondisyon ng kanyang angkas or pasahero na nasa edad naman ng 18 hanggang 25 anyos, Kuya Ron. Kawawa naman ito, Kuya Ron. Ito ngayon ay sugod na sa hospital at ginagamot ngayon dito sa Tansa Medical Hospital, Kuya Ron. Samantala, ang bangkay nito ay kakukuha lang ng isang ambulansya na dito nakabulagta nga ito sa kahabaan ng highway na ito, Kuya Ron. Oo. At pinaalalahan ko sa mga papunta o magbabakasyonista dito sa bayan ng Ternate, lalo dito sa papunta ng Ternate, itong mga bakasyonista, mag-ingat po sa ating pagmamaneho. Kaya yan nga mahirap, Kuya Lando, salip na hinay-hinay lamang ang takbo, masyadong nagmamadali. Kaya talagang sabi nga yung uso ngayon ng mga motorsingle ay talagang napakadelikado. Kasi nasa monobela lahat ang control niyan. Yes, tama ka nga yun, dahil ito ay mabagal man, kung mabilis naman ang takbo ay makakarating din sa atin patutunguhan. Oo. Samantala ko yun, ito nga opisyal na inilunsad ng pamalang lungsod ng Bacoor ang Strike Mobile Clinic. Isang makabagong sasakyan ito, Kuya Arnold, ang medikal na maghatid ng libreng serbisyong pangkalusugan, partikular na sa mga komunidad na masigit na nangangailangan. At pinungunahan ni Mayor Strike Revilla, ang alkalde ng lungsod ng Bacoor, ang pagbubukas nito. Katuwang ang Office of the Health Services at sanggunyang panglungsod sa pangunguna naman ni Vice Mayor Romina Bautista Minjula. Naglilibot ito kaya sa ngayon sa iba't ibang barangay upang matiyak na mas marami pang Bacoreño ang makakakuha ng maayos at abot kayang healthcare. Mula dito sa lalawigan ng Cavite, Kasado Patrol 25, ako si Dobodel. Para sa KBS RMN News, Jariura TV pa. Maraming salamat sa Rod. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin po dyan sa area at lugar ng Cavite. Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. 14 na minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Anyway, isunod po naman natin ang ating Kasado Patrol 20 na naririyan po sa area at lugar naman ng National Capital Region, si Kuyang Don Robert Ramero.
Alright, Kuyang Don, standby report. Kasado Patrol Report. Nasa linya ang ating Kasado Patrol 20 mula sa National Capital Region. Tactical inspection sa mga security personnel isinagawa ng Quezon City Police District for Operation Office. Ang detalye ay manggagaling sa ating Kasado Patrol 20, Kuyang Don Robert Ramero. Kuyang Don, good morning! Sige, iputok mo na yan. Yes, good morning Kuyang Arnold, mga kaibigan, maging sa ating mga taga-subaybay. Nagsagawa nga ng tactical inspection ang Quezon City Police District for Operation Office sa hanay ng mga security guards na nagbabantay sa mga establishmento sa lungsod ng QC. Para kanya ay matiyak ang kahandaan ng mga ito sa anumang sitwasyon sa kanilang mga paligid. Ay pinangunahan ni Quezon City Police District Office Deputy Director for Operation Police Colonel Randy Selvio ang inspeksyon sa mga kagamitan at handaan ng mga bantay. Ayon pa sa opisyal ay mahalaga ang papel ng mga security guard dahil sila ang isa sa maituturing na first responder sa anumang pwedeng mangyari sa kanilang paligid. Mahalaga din niya na maging fully trained ang mga ito para alam kung paano i-handle ang anumang uri ng sitwasyon sa kanilang ma-encounter na meron din silang mga standard policies na ipinatutupad sa mga ito para ito na ay matiyak na tama at ang kanilang ginagawa maging sa kanilang mga kagamitan. Nais ng opisyal na madagdagan pa ang malawak na kalaman at kasanayan ng mga ito sa pangangalaga, sa seguridad at kasanayan sa pagresponde sa tamang paraan sa anumang sitwasyon. Mula sa National Capital Region, Patrol 20, Don Robert Ramiro nag-uulak para sa KBS RMM News. Diyan na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 20 mula dyan sa area at lugar ng Metro Manila, Kuyang Don Robert Ramero. 17 minuto makalipas ang 9 ng umaga. Ito ay atid ng balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright, Kasado Patrol 60. Si Kuyang Francimar Butlay, standby report. Mula po dyan sa lugar ng Gingoog City, Misamis, Oriental, Mindanao. Kasado Patrol 60, standby report. 18 minuto makalipas ang 9 ng umaga. Ito ay atid ng balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Anyway, nais po nating batiin ng mga pagpalang umaga po ang ating mga kapatid po diyan sa area at lugar ng lalawigan ng Rizal at siyempre sa pangunguna po ng Jores Homeowners Association sa pamunuan po niyan, yung ating pong mga kapatid sa panunungkulan. Siyempre sa ating butihing chairman of the board ng Jores Homeowners Association dyan sa Sitio Bukal, Binangunan, Barangay Pantok, Binangunan, Rizal. Yan. Magandang umaga po sa lahat ng mga bagong halal na opisyales sa mga BUD. Siyempre sa panguna po ni Kuyang Dioscoro Rizares, ni Kuyang Joel
si Kuyang Jason, si Kuyang Nads Gasik, si Kuyang Edwin Carahog, ganun din si Kuyang Ricardo Eslita. Yan, likewise si Kuyang Otep Di Tablan. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre sa ating butihing mga incorporator, siyempre sa ating Vice President, Kuyang Alan Bordeos, sa ating auditor, si Kuyang Engineer Dexter Sevilla. Yan. Ganun din po sa ating treasurer, si Kuyang Agaton, Julio Agaton. Yan. Ang ating pong secretary, si Ate Flor de Lis Sapansa. At syempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan buyan at mga kasapi ng Jores Homeowners Association, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Naway ang bawat isa ay maging malusog at malakas ang pangatawan, sampu ng lahat ng inyong mga minamahal sa buhay. Alright, Kasado Patrol 14 ng Gingoog City, Misamis Oriental, Mindoro. Si Kuyang Francimar Butlay, standby report. O ate, okay na ba ang kanyang linya para sabi nga'y makapaghatid na ng balita itong ating nasa area po ng Mindanao, dyan sa Misamis Oriental. Yan. 21 minuto makalipas ang 9 ng umaga. At syempre sa lahat po ng ating mga kasamahan ng 2ID Press Corps sa iba't ibang dako ng Calabarzon area, Mimaropa area at Metro Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Syempre, ganun din po sa ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado na nasa iba't ibang area po ng ating kapuluan dito sa ating bansang Pilipinas, ganun din po sa lahat ng ating mga correspondent na nasa area naman ng iba't ibang dako ng mundo. Particular na po yung naririyan sa area po ng Europe, USA at Asia. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan at gabi. Yan. At sabi nga po ay kung dito ay araw, doon ay gabi. Merong dito ay ganitong oras, doon ay nagagawing madaling araw. O ang iba naman po ay sabi nga ay ikangay nagiging gagawing hapon yan. Kaya sabi nga po ay magkaiba po yung oras eh. Alright, Kuyang Francimar Butlay. Paki-connect ng iyong komunikasyon dito sa ating himpilan para nang sa gayon ay maihatid ang iyong malagang balita. Samantala, narito ang mahalagang mga balita mula sa loob at labas ng ating bansa. Alright, Ate Del, okay na ba? Okay, Kuyang Francimar Butlay, okay, standby report. Kasado Patrol Report. Alright mga kababayan, may pagulat ang ating Kasado Patrol 60. Mula po dyan sa area at lugar ng Gingoog City, Misamis Oriental, Mindanao. Ito po ay may kinalaman, headline report, isang 20 anyos na lalaki. May kasong murder, arestado ng pulis. Ang detalye ay manggagaling kay Kuyang Francimar Butlay ng Misamis Oriental, Mindanao. Alright, Kuyang Francimar, good morning. Sige, iputok mo na yan. Naaresto ang isang lalaki na 20 anyos na may kasong murder noong Lunes, March 17, 2025, alas 10:42 ng umaga ng Gingoog City Police Station, pinanguluhan ni Police Colonel Dennis Gamulo de Los Santos at REO 10 Misamis Oriental Police Lieutenant Vicente Lianira, ang suspect na nakatira sa Barangay Santiago, Gingoog City, Misamis Oriental,
magharap ito sa kasong murder ng criminal case 2025-9665 no bail ban na rekomendar ni Honorable Merabios Sundalok, presiding judge sa RTC 10 branch 43 ng Hingoog City, Misamis Oriental. Yun lang ang ating update po yan dito sa lugar ng Hingoog City. Mula dito sa lugar sa Hingoog City, Misamis Oriental, kinaroonan mo ako si Kuya Francis Buracasado, Patrol TV, nag-uulat sa TBS RMN News Diaryo na TV pa. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 60 mula pa rin sa area at lugar ng Misamis Oriental, Mindanao, Kuyang Francimar Butlay. Thank you, Kuyang Francimar. Ganap na 25 minuto makalipas ang ikasyam ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Samantala, Duterte arrest long overdue na sabi ng human rights lawyer. Round 1. Ready, go! Inilarawan nitong Martes ni human rights lawyer Dino De Leon ang pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang long overdue step para mapanagot ito sa kanyang war on illegal drugs. Sa isang panayam sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi pa rin ni De Leon na alumnus ng The Hague Academy of International Law at Georgetown University Law Center na ang pag-aresto kay Duterte ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Para sa aming kampo, ito ay isang long overdue na paglilitis at bibigyan pa rin siya ng pagkakataon na idepensa ang kanyang gawain. De Leon ang nagsabi. Ayon kay De Leon, ang ICC ang nagbibigay ng tamang binyo para bigyang katwiran ni Duterte ang kanyang ginawa. Kung sinabi rin ng mga supporters niya na justifiable ang mga ginawa niya, napakalinaw rin naman na pwede nilang ilagay yan sa kanilang depensa sa International Criminal Court. Sabi niya, kailangan daw na matugudan ng mga kamatayang naiugnay sa drug war bago ang ICC dapat ay may paglilitis na maganap at titingnan natin kung organized widespread ang mga nangyaring patayan. Sabi ni De Leon sa gitna ng mga batikos mula sa mga taga-suporta ni Duterte, ipinagtanggol ni De Leon ang mga aresto na binanggit ang Section 70 ng Republic Act No. 9851 na nagpapahintulot sa pamahalaan na isuko ang individual na nais ng isang international court. Aniya sa ilalim ng prinsipyo ng complementarity, may jurisdiction ang ICC kapag ang isang isla 2 ay hindi kayo o ayaw na usigin ang mga salarin sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Nabanggit din niya na ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Police Organization or Interpol ay kailangang sumunod sa mga obligasyon nito sa buong mundo. Pwede rin na kailangan dalhin sa lalong madaling panahon yung pinapahuli ng Interpol. Ayon kay De Leon, pinabulaanan ni De Leon ang mga aligasyon mula sa legal team ni Duterte na ang kanyang pag-aresto ay katumbas ng kidnapping na nagsasabing ang pagkakaroon ng valid arrest warrant ay nagpapawalang bisa sa naturang claim.
Medyo katawa-tawa yung kidnapping na claim ni Salvador Medialdea at ng mga nasa kampo ni Rodrigo Duterte. Kasi yung makakita sila ng kahit isang jurisprudence na o case law na sasabihin na kidnapping. Kung may warrant of arrest, mabibilib po ako, sabi niya. Nabanggit niya na itinanggi ng Korte Suprema ang kahilingan ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pag-aresto sa nagpapahiwatig na hindi nilalabag ang karapatan ni Duterte dahil sa umiiral na arrest warrant. Nagpunta nga sila sa Korte Suprema at kinabukasan sinabi mismo ng Korte Suprema ay hindi sila mag-i-issue ng TRO, sabi niya. Binatikos ni De Leon ang mga abogado ni Duterte dahil sa napaaga nitong pag-anunsyo ng TRO mula sa Korte Suprema na binansagan itong unitical. Binigyan din niya na ang lahat ng mga hukuman kabilang na ang Korte Suprema ay na-access para sa kaluwagan, ngunit ang TRO ay tinanggihan naman na sumasalungat sa mga paghahabol ng kulang sa lokal na pakikilahok ng hudikatura. Pinuri rin ni Dion ang profesionalismo ng pulisya na kaibahan nito sa ginawa ng karaniwang batas na asawa ni Duterte na si Hanilet Abansinya na umano'y nanakit sa isang opisyal. Iminungkay niya na dapat harapin ng abante ang mga kaso para sa direktang pag-atake upang itaguyod naman ang integridad ng pulisya. Very professional ang mga pulis. Ang sabi niya, nabanggit din niya na verbally abuse officers ang bunsong anak ni Duterte na si Ketty, kabilang si Criminal Investigation and Detention Group Chief Major General Nicolas Torre III, ngunit nananatiling composed at de-escalate ang mga opisyal sa sitwasyon. Si Duterte ang subject ng arrest warrant ng ICC dahil sa umano'y crimes against humanity na ginawa dahil sa kanyang drug war na isinagawa sa pagitan ng November 1st, 2011 hanggang Marso 16, 2019, noong siya ay mayor ng Davao City at pagkatapos ay bilang Pangulo naman ng Pilipinas. Dumating siya sa The Hague, Netherlands noong Marso 12 at inilagay sa ICC Detention Center sa Eskebeningen. Itinakda ng ICC ang susunod na pagdinig sa September 23 upang kumpirmahin ang mga akusasyon ni Duterte. Alas 9:32 ng umaga. Hello, good morning ha. Kay Brother Denden Troy Santiago Villalona na ngayon po ay nanonood at nakikinig. At syempre, ganoon din po sa ating kasado patroller, Kuyang Chudi Tulang Soyman Jr. Thank you for watching. At syempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, tuloy-tuloy lamang ang ating balitan. Nagbabala ang CICC Generative Al. Malakas pa ang Rescue. Round 1. Ready, go! Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ay naglabas ng babala nitong Martes sa mga panganib ng Generative Artificial Intelligence na tinatawag itong isang double-edged sword na maaaring palakasin ang cyber security at ngunit maaari ring mapagsamantalahan para sa cybercrime. Sugo XO Summit sa Pasay City, sinabi ni Robert Sanchez Pagia, CICC Data Protection Officer, na
Bagamat ang generative AI ay isang breakthrough technology, ito ay nagdudulot naman ng malaking panganib sa privacy, seguridad at tiwala ng publiko. Ang generative AI ay tumutukoy sa isang subject ng artificial na katalinuhan na nakatuon sa paglikha ng mga bagong nilalaman tulad ng teksto, mga imahe, audio at kahit na code, sabi niya. Hindi tulad ng tradisyonal na artificial na katalinuhan na edinisenyo upang suriin at bigyang kahulugan ang data. Ang generative AI ay maaaring makabuo naman ng orihinal na output batay sa data na isinagawa na sinanay ito, dagdag niya. Ipinaliwanag ni Paggia na ang generative AI ay itinuturing na susunod na henerasyon ng artificial na henerasyon na katalinuhan dahil sa nakatuon ito sa pagganap ng mga tiyak na gawain ng matalino. Nabanggit niya na habang ang generative AI ay nagtutulak ng makabagong idea, ginagamit din ito ng mga cybercriminals upang manipulahin ang impormasyon, alinsunod ang mga cyber attack at kahit na gumawa ng pandaraya. Nagbabala ang CICC na ang mga cybercriminals ay weaponizing generative AI para sa isang hanay ng mga nakakahamak na aktibidad, kabilang na ang maling informasyon at deflects, nagpagtakas ng data input ng abuser sa privacy ng data, pagkakalaso ng modelo ng AI, pagsasamantala ng bias, pag-atake sa phishing at pag-atake ng malware. At ito ay maaaring gamitin sa katunayan sa darating na 2025 elections. Siyempre, marami ang magmamanipula sa ating eleksyon at dapat handa tayo, sabi ni Paggia. Gayunpaman, sa kabila ng sinasabi sa mga panganib, binigyan din niya ang halaga ng AI sa pagpapahusay ng seguridad sa cyber. Aniya, maaaring gamitin ang generative AI sa threat simulation at training upang matulungan ang mga security team na maghahanda para sa mga banta sa cyber. Lumikha ng automated incident response at isiulong ang threat detection ayon sa CICC. Kailangang gamitin ng gobyerno ang AI bilang defensive tool dahil ginagamit na ito ng mga cyber criminal. Ayon pa rin kay Paggia na ang CICC ay nagpapatakbo ng Interagency Response Center, isang 24/7 command center kung saan maaaring iulat ang lahat ng data na may kaugnayan sa computer o mga banta na may kaugnayan naman sa cyber. Hinimok niya ang mga biktima ng cybercrime na mag-report sa pamagitan ng CICC hotline 1326. 38 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala mga kababayan, nagbabalik ang ating Kasado Patrol na naserya at lugar ng Cavite. Naririyan si Double L upang ihatid ang malagang balita. Nagbabalik sa Himpapawid. Alright, Kuya Lando Luto, standby report. Ito po ay may kinalaman mga kababayan sa pagbabalik ni Double L hinggil sa national issue. Lahat ng iyan
Mula po ito para sa magandang balita para sa mga naging biktima ng AGK ay nakakuha ng danyos mula sa ICC funds para sa balitang nasyonal. Issue lahat ng iyan ay sa buong pag-uulat. Ang buong detalye ay manggagaling kay Double L, Kasado Patrol 25, mula po dyan sa Riyadh lugar ng Cavite. Alright, Kuya Lando, standby report. Kasado Patrol report. Yes, maraming salamat sa iyo, Kuya Arnold. At sa aking pagbabalik report, ito ay balitang nasyonal muna tayo. Ito dahil mas mahalaga ito na mas malaman ng mga naging biktima ng nakalipas na Administrasyong Duterte ang kanyang madugo na war on drugs, Kuya Arnold. Dahil ito'y yung mga extrajudicial killings biktima sa drug war na maaaring umapila ng bayad pinsala o danyos mula sa International Criminal Court, mga abogado nito. Maaaring umapila na Kuya Arnold ng bayad pinsala o danyos mula sa International Criminal Court ICC ang mga biktima ng extrajudicial killings EGK noong panahon ng madugong war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay International Criminal Court accredited lawyer, Attorney Joel Butuyan, mayroong tinatawag na reparations instead para sa naging biktima sa oras na maabot na ang convictions kung saan maaaring ipresenta ng mga pamilya ng biktima ang mga ebidensya sa pinsalang kanilang dinanas. Ipinaliwanag ni Atty. Butuyan na kukunin ang ibibigay na bayad na pinsala mula sa recoverable assets ng akusado at mayroon din anyang remedyo para sa pag-freeze sa mga rarian ng akusado habang nagpapatuloy ang paglilitis at maaari rin anya kaya doon magay ng mga AGK victims para sa mga pag-freeze ng mga assets ni dating Pangulong Duterte pagkatapos ng kumpirmasyon ng kanyang mga kaso na itinakda sa September 23 taong kasalukuyan. At hindi pa ngayon dahil hindi pa kumpirmado ang mga kaso laban sa dating Pangulo. At sakali naman ay walang ma-recover na assets mula sa akusado, mayroong trust funds ang ICC para sa reparations na ito. Subalit, huwag anyang asahan na malaki ang halagang matatanggap dahil maaaring ang ibibigay na bayad pinsala nito o danyos ay pangkabuhayan, negosyo o aktibidad at hindi lamang limitado sa monetary damage. Maliban dito, Kuya Arnold, maaari ding magbigay ang International Tribunal ng psychological support at iba pang assistance o pang matulungan ang apektadong pamilya na maling makabangon sa kanilang buhay kasunod ng mga krimeng nagawa sa kanila. Mula dito sa bahagi ng Calabarzon Pare, Kasado Patrol 25, ako si Domodel Kuya Lando Luto, nagulat sa gabay at patumay KBS RM News, Diaryo na TV pa. Maraming salamat, Rachi Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 25. Mula pa rin po mga kababayan dyan sa area ng Cavite. Dyan sa Calabarzon, si Double L, Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. Alas 9:43 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! DEC isinulong ang digital reform, pagpapasimple ng government processes. Round 1. Ready, go!
Binigyang diin ng Department of Information and Communications Technology ang kahalagahan ng digitalization integrating at pagpasasampol ng mga proseso ng pamahalaan upang makinabang ang publiko. Nitong Martes, binanggit ni DEC Undersecretary David Almerol ang pagsisikap ng pamahalaan ay sulong ang digital governance sa GovX o Summit sa Pasay City. Aniya, nangunguna ang DEC sa isang malaking digital transformation sa mga transaksyon ng gobyerno na tumatalakay sa inefficiencies ng dulot ng redundant system, fragmented data at mga hindi napapanahong proseso. Ginugol namin ang bilyon-bilyon sa hindi napapanahon, hindi napapanatiling mga sistema. Panahon na para ayusin muna ang foundation bago magtayo ng bago, ang sabi niya. Sa ngayon mayroon tayong 1,900 na website ng gobyerno at ang mga mamamayan ay kinakailangang paulit-ulit na magsumite ng parehong impormasyon sa iba't ibang mga ahensya kahit na may pambansang ID. Kailangang magbago yan, sinabi ni Almerol na ang DEC ay naglunsad ng 25 digital platform kung saan 21 ang live, kabilang dito ang GovSuper application na nagpapatibay sa mga serbisyo ng pamahalaan tulad ng mga aplikasyon ng lisensya sa pagmamaniho, mga sertifikasyon ng professional, Regulation Commission at sa ranking sa isang sulong platform. Bukod dito, binuo ng DEC ang eGov blockchain upang mapahusay ang seguridad ng data at transparency sa iba't ibang mga ahensya. Ang aming layunin ay pagpapasimple, standardisasyon at pagsasama, hindi pagdodoble, sabi ni Almerol. Kung ang isang ahensya ay mayroon na ng iyong verified data, hindi mo na dapat isubmit ito muli sa ibang lugar. Pinaliwanag niya na ang ahensya ay inuna ang cloud optimization, pag-save ng 60% sa mga gastos at pag-alis ng underutilized na infrastructure na sa pamagitan ng pagbibigay ng sentralisasyong serbisyo sa ulap, panglibre sa mga ahensya ng pamahalaan. Kasama niya sa e-Government Act na naghihintay sa pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga provision na magtaas ng sweldo ng mga government ICT professionals. Hanggang ngayon, sinabi ni Almerol, higit sa 414 milyong mga transaksyon ang naproseso ng pamahalaan sa buong mga platform ng DEC at 1,100 mga sistema ng pamahalaan na isinama sa GovSuper application sa pagbanggit ng datos noong nakaraang taon. Umakyat na raw ang Pilipinas sa ika-49 na pwesto sa Global Digitalization Rankings mula sa 80th place noong 2022. Nalampasan ang Thailand at Malaysia at nasa ka-6 na pwesto sa Asia Pacific Digitalization Nations Index. Ang GovX o Summit ay tumatakbo hanggang Marso 19 at dinaluhan naman ng mga manggagawa ng gobyerno mula sa iba't ibang ahensya. 48 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Samantala, Tolentino Rom ng Senado nakalaan para sa impeachment trial ni Vice President Sara. Round 1. Ready, go! Opisyal nang inilaan ng Senado ang Tolentino Rom para sa prosecution panel sa darating na impeachment
trial ni Vice President Sara Duterte, kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog sa isinagawang logistical preparations Martes. Ayon pa rin kay Bantog, kailangang tiyakin ng Senado na walang gulo ang mga committee hearing. As you guys would know, napaka-limited talaga ng rooms ng Senado, and by the time na pumasok tayo sa trial, expect din natin na nagsimula na ang session ng Senado ng 20 Kongreso. Ang instruksyon ng Senate President ay kailangan din nating mag-iwan ng sapat na committee rooms para sa actual committee hearings niya sa mga mamamahayag matapos samahan ni House Secretary General Reginald Velasco at iba pang opisyal ng Acular na inspeksyon ng Senate premises sa Pasay City. Gagamitin din ng Senado ang iba pang espasyo kabilang na ang Soto at Quezon rooms para sa impeachment-related proceedings. Gayunpaman, hindi pa pinal ang itinalagang lugar ng defense panel habang nakabinbin pa rin ang mga talakayan sa kanilang mga kinatawan. Sa limitadong room capacity ng Senado at sa sesyon na ng 20 Congress, kailangan nating tiyakin na may sapat na committee rooms na nananatiling available, sabi ni Bantog. Siyam na minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitan. PH Navy handang i-escort ang third mission ng civic group sa West Philippine Sea. Round 1. Ready, go! Handa na ang Philippine Navy na i-escort ang ikatlong misyon ng atin ito coalition sa West Philippine Sea sa Mayo para seguridad, ayon sa isang opisyal Martes. Ang Philippine Navy Armed Forces para sa isama ang iba pang ahensya ng gobyerno ay laging handang suportahan sila sa kanilang pagsisikap at magbigay ng tulong kung kinakailangan, ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson ng West Philippine Sea Rear Admin Roy Vincent Trinidad sa press briefing. Umaasa si Trinidad na makikipag-ugnayan ang civic group sa angkop na ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang tagumpay ng kanilang misyon. Gayon din aniya ang pagkakaroon ng Philippine Navy vessels sa West Philippine Sea ay batay sa patrol plan ng North Luzon Command at Western Command. Sa kaganapan ng mga tiyak na detalye tulad ng partikular na kahilingan para sa mga escort ng iba't ibang mga grupo ng lipunang sibiko, ito ay dadalhin sa isang kaso, sabi niya. Sa tanong kung anong patrol ng Philippine Navy ay nagbabalak na mag-leave sa aktibidad ng atin ito coalition, sinabi ng opisyal ng Philippine Navy na magiging mabuti nang magkaroon sila ng sabay-sabay na parehong pitsa. Noong Lunes, inihayag ng grupo ang pagdaraos ng Peace and Solidarity Sea concern para sa ikatlong misyon nito sa West Philippine Sea. Ang aktibidad na nakatakda sa huling linggo ng Mayo ay naglalayong pag-isahin ang mga mangingisda, pentor at tagapagtaguyod, kapwa pambansa at pandaigdig sa isang makapangyarihang panawagan para sa kapayapaan, pagkakaisa at pagkakaisa. Samantala, sinabi ni Trinidad na gagawin ng Philippine Navy kasama ang iba pang mga militar ang kanilang mandato na tiyakin ang integridad ng pambansang teritoryo. Ito ang kanyang sinabi nang tanungin ko kung ano ang gagawin ng Nebe para matiyak na walang pangingihimasok ng mga dayuhan ang mga plano ng Department of Environment and Natural Resources or DENR na magtayo ng mga maritime research station sa Recto Bank
Rizarep at Pag-asa Islands. Ang panghihimasok na isinasagawa ng mga dayuhang manlalaro sa West Philippine Sea laban sa iba pang mga ahensya ng gobyerno ay hindi natin kontrolado. Ang matitiyak natin sa ibang ahensya ng pamahalaan at sa publikong Pilipino ay patuloy na gagampanan ng inyong sandatahang lakas. Ang mandato nito na tiyakin ang integridad ng pambansang teritoryo na isama ang pagprotekta ng lahat ng mga tampok kung saan naroon ang pagkakaroon ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Titiyakin natin na masasamahan natin sila if needed when needed, ang sabi ni Trinidad. 5 minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Tuloy-tuloy lamang ang ating balitan. DOJ Duterte habeas youth mot o kulang sa merito. Round 1. Lady, go! Inihiling ng Department of Justice sa Korte Suprema na ipagkait ang writ of habeas corpus na inihahangad ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagiging moot at kawalan ng merito. Sa consolidated compliance na inihain sa pamamagitan ng Koreo noong Marso 17, nabanggit ng DOJ na ang pinakalayunin ng writ of habeas corpus ay upang mapawi ang isang tao mula sa labag sa batas na pagpipigil. Ang writ ay umiiral bilang isang mabilis na epektibong lunas upang mapawi ang mga tao mula sa labag sa batas na pagpipigil at bilang isang epektibong pagtatanggol sa personal na kalayaan. Ito ay inilalabas lamang para sa loan purpose na makakuha ng relief para sa mga illegal na nakakulong o nakulong ng walang sapat na batayang legal. Hindi ito inilabas kapag ang tao ay nasa kustodiya na ng isang proseso ng hudikatura o isang wastong paghatol, sabi nito. Mot na ang petisyon for writ of habeas corpus dahil wala ng legal at physical custody ang mga respondente sa former President Rodrigo Roa Duterte ayon sa Department of Justice. Kabilang sa mga respondente sa mga petisyon sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Executive Secretary Lucas Bersamin, Interior Secretary John Beck Remulla at Philippine National Police Chief General Romel Marbil. Inaristo si Duterte noong Martes ng nakaraang linggo matapos ihain ng International Criminal Police Organization or Interpol ang arrest warrant na inisyo ng International Criminal Court or ICC. Ipinadala siya sa The Hague, the Netherlands sa parehong araw. Inulit ng Department of Justice na sa pagbibigay ng tulong sa Interpol ang pamahalaan ng Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay sumusunod lamang sa mga obligasyon nito sa buong mundo at gumaganap sa kaniyang tungkulin bilang punong arkitekto ng patakarang panlabas ng bansa. Sa isang panayam sa mga reporter, sinabi ni Remulla na hinihiling ng ICC na ibalik si Duterte ay maaaring hindi posible dahil ang pag-aresto ay isang tapos ng deal. Magpapatuloy din aniya ang investigasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa extrajudicial killings or EJKs dahil sa mismong si Duterte sa maraming pagkakataon na nakaraan ay nagsabing handa siyang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Tuloy-tuloy yon, ginagawa namin ang trabaho namin sa mga EJK. Mabagal paggiling ng trabaho ng police law enforcement work na kailangan nating kunin dahil hindi kumpleto ang mga report. Kailangan lang natin na i-recreate ang marami sa mga records at marami sa mga nangyari.
Ang sabi ni Remulla, basta tayo bilang isang bansa, dapat tayong manatiling nagkakaisa sa diwa ng katarungan. Gusto lang natin na mabigyan ng hustisya ang lahat ng may kinalaman. Biktima man sila o sila ang gumagawa ng kawalang katarungan. Hayaan na lang na makamit ang hustisya na dapat magkaisa sa atin bilang isang bansa. Gusto natin lahat ng hustisya, samantala sinabi ng Korte Suprema noong Martes kinuha nila ang habeas petition at inatasan ang mga batang Duterte na maghain ng traverse sa posisyon ng gobyerno. Inatasan ng SC ang mga petitioner na sina Sebastian Duterte, Veronica Duterte at Paulo Duterte na personal na maghain ng traverse bilang tugon sa consolidated compliance sa loob ng hindi extinguishable period sa 5 araw mula sa pagtanggap ng notice, sabi ni SC spokesperson Camille Ting. Ganap na ika-10 ng umaga. Ito nga po ay atid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, sumay nyo pong lahat ang kay gandang araw nga po ng Miyerkules. At syempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga lingkod bayan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Ang inyo pong abang lingkod ay nagpupugay at bumabati ng isang mapagpalang araw po. Bagamat sabi nga po'y marami ang nakapalibot na mga pagsubok at salimuot sa ating buhay sa ngayon. Sabi nga po sa mga nagaganap at nangyayari sa bawat Pilipino, ang tangi lamang po nating masasabi ay kailangang magkaisa, magsunuran, at magkaroon ng hustisya. Ang lahat ng taong naargabyado at nawalan ng mga minamahal sa buhay. Kung ano man po yung sinasabi na nagpapabigat sa kahit sa kanino man, tanging ang lahat ay ipagpasa Diyos at ipaubaya na lamang po sa ating hustisya, sa ating mga taga-usig. At nang sa gayon, ang lahat ay magkakaroon ng iba yung katugunan doon sa kanilang mga ipinagdarasal sa kanilang sarili. Kaya sana po sa lahat po ng ating mga kababayan na halos panawan ng pag-asa, ang tangi lamang po natin na gagawin ay magdasal at panalangin. Yan. At sabi nga'y huwag patulan o ang anumang isyu na maaaring magpagulo ng inyong isipan at magpabukal ng sama ng loob sa inyong mga puso. Basta sa lahat po ng mga supporters ng magkabilang panig, ang tangi lamang po natin na masasabi ay huwag po nating bigyan ng iba yung epekto ang inyong sarili. Yan. At sabi nga po, kaya nila ginawa yan, kaya nila yan. Magtiwala po tayo sa batas ng ating Republika ng Pilipinas. At higit po sa lahat dito ay sundin po ninyo at gawin yung pagsunod at pagtupad doon sa mga namumuno sa inyong lugar. Magmula sa inyong komunidad, sa inyong lugar diyan, hanggang sa nasyonal. Siyempre kaya po ninyo iniluklok ang isang tao sa kanyang posisyon ay para ipagtiwala ninyo
yung inyong karapatan at ganun din ang inyong sarili na kayo ay dadalahin at mapapagbigyan ng naaayon na kayo ay hindi na mamumroblema. Kundangan lamang po sa nakapag dumating na ang ganong sitwasyon, marami po yung sabi nga'y hindi nakakatugon o nakakatupad doon sa kanilang naipangako. Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan, magkiit balikat na lamang po kayo sa pag-asa na darating din ang oras at panahon na ang lahat ng inyong ipinagdarasal ay magaganap at matutupad ayon sa diwa ng inyong isipan at kalooban. Sapagkat sabi nga po'y ang mahalaga, magsabi ka ng totoo, buo ang iyong paniniwala at pananampalataya sa iyong kapwa. Anyway, sa lahat po ng ating mga nakasama at nakapiling dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay, lubos po ang ating pasasalamat sa ating mga kasado patroller na siyempre na nakapiling po natin ngayong umaga. At ito nga po ay sa pangunguna ni Kuya Lando Luto, Kasado Patrol 25. Ang ating Kasado Patrol 20 ng National Capital Region, si Kuyang Don Robert Ramero. Ganon din si Kuyang Francimar Butlay ng Gingoog City, Misamis, Oriental, Mindanao. At syempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller na ating nakapiling sa umagang ito. At ang ating pong nakakasama rito sa ating technical site ay sina Ate Del Aldea Santos at Ate Rosemary Paderon. At syempre ito po ay sa pagtataguyod rin ng lahat ng ating mga nasa Studio 2 mula sa bulwagan ng balitaan ni Kuyang Alan Cordeos. At ni Kuyang Wayne Espino Lauson. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naway ang pagpapala ng ating dakilang lumika ay laging ating lahat. At syempre magandang umaga po sa taga DOST at di Pag-asa. Yan, sa taga DOST Pag-asa. Yan. At syempre ganoon din kay Ate Rolesa May. Yan, magandang umaga sa mga taga Biba San Benito KPP. At yan po sa mga taga Bayan ng Nauhan, sa samahan po ng Inanalaging Saklolo, sa Biba KPP Brother and Sisters. Magandang umaga. Sa lahat po ng mga Kasado family sa mga taga Jores Homeowners Association Board of Directors. Magandang umaga po. Sa mga taga Jores SUA Officer 2025, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Likewise, ganun din po sa mga taga Jores SUA members ng Jores Homeowners Association dyan sa Barangay Pantok, Binangunan, Rizal. At syempre, magandang umaga po kay Kapitan sa Barangay Captain Torres ng Barangay Pantok at Sangguniang Barangay. Syempre kay Secretary Matio at sa ating mga taga-patient order. Magandang umaga po sa inyong lahat diyan. At binabati rin po natin ng magandang umaga si Paring June, Brother June Rabino Magada Jr. Yan. Magandang umaga sa iyo, pare, at sumaiyo nawa ang kay gandang umaga ngayong araw ng Miyerkules. At siyempre sa buong team po ni Senador Allen Capuyan. Yan, magandang umaga po. At siyempre, nais rin po nating batiin na magandang morning ang First Rider Parteles, Colonel Road Batang. At siyempre, ganun din po sa ating butihing senador, si Senador Kirubin, yan, Ariel Kirubin. Magandang umaga po sa inyo, sir. At siyempre, ano
Ganon din po sa taga-Perlas ng Silangan sa panguna po ni Chaplain Berry. Yan, Frederick Berry ng Watchman Initiative Affairs. Magandang umaga po. At ganon din po sa taga Jungle Fighter Press Corps. Magandang umaga po. At saka sa taga PHNE columnist. Siyempre, sa panguna po ni Ate Maria Linda Asperas at ni Kuyang Ed Carag. Yan, ng Newsline. Yan. Philippine Headline yan. Magandang umaga rin po kay Kuyang Ricardo Estelita, kay Ate Flor de Lisa. Yan. Kay Otol Manolo Namuko ng Barangay Kabulo Putikan. Oho. At syempre, ganun din po kay Ate Maribek Almanon ng Lungsod ng Kalapan. Magandang umaga din po kay Dishinoram M. Junior Lengpay, kay paring Numpay O. Yan. Magandang umaga po. At syempre, ganun din po sa kay Kuyang Rick Tikar ng Marikina. Magandang umaga, Kuyang Rick. At syempre, ganun din po sa kay paring Bekwasay ng Taal, Batangas at sa mga Maniha family dyan sa Taal, Batangas. Magandang umaga po sa inyong lahat yan. Likewise, kay Kuyang Rolly Garcia. Yan, magandang umaga po. Ganun din kay paring Engineer Alberto R. Colliantes. Magandang umaga, Engineer Alberto Colliantes. Yan. At syempre kay Ate Edith Perez Baranda. Magandang umaga po. At ganun din po kay sa taga kay sino ito? Kay paring Vermilio Piña, kay paring Melo Piña ng Lubu, Batangas. Magandang morning po sa inyong lahat. At syempre kay paring kay paring Nelson Gayuma ng Banawi diyan sa Norte. Yan, magandang umaga. At syempre, ganun din po sa headmaster po ng Viva KPP kay Brother Ansel Arroyo. Magandang umaga po. Sa lahat po ng mga kasapi ng KPP Divine Healing. Kay Ate Kate Domingo Basaysay ng Binangunan. Magandang umaga sa iyo, ateng. At syempre kay paring Loloy Estreta. Yan, magandang umaga rin. At syempre, ganun din kay Ate Rupina Diaz Ramos ng Binangunan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At kay Kuyang Rubin Milario ng Bayan ng Taytay Rizal. At syempre, kay Cap Edward Pantin ng Bayan ng Taytay Rizal. Magandang umaga po. Kay Brother Gerald Dasek ng Lungsod ng Kalapan. Magandang umaga po. At siyempre sa mga taga-official active ng 2nd Infantry Division ng sa official active 2ID Press Corps. Magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre ganun din kay Marilo Almanon and Efren Almanon ng Barangay Pambisan, Baco, Oriental, Mindoro. Yan. Good morning din kay Tito Lando Abas ng Lungsod ng Kalapan. At syempre, ganoon din kay Ate Mariel Bugas, dyan sa area po at lugar ng Kamindanawan. Magandang umaga po. Syempre, kay Sister Mylene Gutierrez ng Batangas. Magandang umaga po. Syempre, ganoon din po sa mga taga-Ispay ng Bayan Balita Radio Pilipino. Magandang umaga sa lahat ng mga kasapi dito. Likewise, kay Tita Litia Sebeda ng Barangay Libtong, Lumambayan. Kay Jolie Marasigan Ortega ng Mindoro. Magandang umaga po. Sa ganun din po kay Kuyang Nestor Pernisita. Kay
Ate Monica Ligtas Suanilio, kay Maring Rowena San Esteban ng bayan ng Taytay Rizal. At syempre, ganun din po kay sino pa ba yan? Kay Paring Gaspar Barcelona ng San Juan, Batangas. Sa mga Barcelona family. Sa mga Namuco family dyan sa Barangay San Juan, Batangas. Magandang umaga po sa inyong lahat diyan at ganun din po sa mga Namuco family dyan sa area po at lugar ng Mindoro, Malabon at lugar po ng Palawan sa Puerto Princesa. Yan. Siyempre, magandang umaga din po kay Kuyang Gerard Gerlan, yan, ng Cainta Rizal, yan, magandang umaga po. At siyempre, hindi po natin ipapahuli si si paring Rading Alpante ng Calapan City, yan. At siyempre, ganun din po kay Ate Angelita Reyes ng bayan ng Taytay Rizal. Sila po yung may masarap at talagang may mga masasarap na pandesal at tinapay dyan sa kanilang bakery at ito po ay patok sa masa. Tuwing umaga ho, ang pinakamahusay at pinakamagaling nilang baker master ay si Kuyang Joseph de Tablan. Kaya patok na patok. Kaya sa lahat po ng mga taga-Taytay, tunguhin po ninyo yung bakery ni Kuyang Joseph de Tablan po dyan si Chuburol, yan. Dyan sa bayan ng Taytay Rizal. Kaya sabi nga po ay bukod na sa napakasarap na ng kanilang pandesal at yung lahat ng mga putahin ng kanilang mga tinapay ay talagang sabi nga'y patok para sa masa. Yan. Magandang umaga rin po sa lahat po ng mga taga Barangay Pantok and Council. At syempre kay Sister Analisa Minguela Gasik ng Lungsod ng Calapan. Magandang umaga po sa inyong lahat at saka sa mga taga-Bayanihan Church of Black Nazarene dyan sa lugar po ng Barangay San Roque. Yan, dyan sa Antipolo City. At syempre, nais din po nating batiin si Barangay Captain Anding Kabasbas ng Barangay San Roque at Sangguniang Barangay. At syempre, sa lahat po ng mga senior citizens na ngayon po ay nanunood sa ating palatuntunan. Ganun din po si Barangay Kapitan ng Barangay Dalig, si Barangay Captain Leonel Liba. Yan. Kaya talaga, Barangay Captain Leonel Liba, magandang umaga po sa inyong butihing tanggapan. Yan. Yan, nais din po nating batiin sino pa yan? Si Ate Tis Alagaw Cordial ng Quezon City, yan sa Tandang Sora. Yan. Magandang morning po sa inyong lahat at naway ang pagpapala ng ating may kapal ay laging sumainyo at maging malakas ang pangangatawan. With up sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito pa rin ang inyong abang lingkod ng Gabay at Patnubay, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco. At syempre, mulit-muli, ito na naman po ang hudyat o pansamantalang tayo ay magkakahiwalay ngayong umaga. At syempre, mulit-muli po ay inyong antabayanan ng ating palatuntunan. 8 hanggang 10 ng umaga, official time ng ating programa. Kaya sabi nga po sa lahat ng ating mga tagapakinig, lagi po kayong tumutok dito sa ating programa ng Gabay at Patnubay. At sabi nga ay punong-puno po ito ng balitaan at mga impormasyon na nanggaling at nagmula sa iba't ibang dako ng ating bansa, partikular na po sa iba't ibang dako ng mundo. At sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, dyan sa area at lugar ng United States of America, siyempre sa panguna po ng ating correspondent na si Pastor Gilier Valencia, ang ating kasado patroller na naan dyan sa Georgia USA, magandang gabi po sa inyo dyan.
At syempre sa lahat po ng ating mga correspondents sa iba't ibang area, sa lahat ng mga kolumnista, taus-puso po ang ating pasasalamat sa inyong patuloy na pagtataguyod ng mga mahalagang mga balita upang iparating sa ating mga minamahal na mga kababayan. Build up mulit-muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa humigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal sa patuloy po ninyong pagsubaybay. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito po ay inyong maaasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Mulit-muli sumainyo ang pagpapala ng ating dakilang lumikha, Adios Babalos Amigo. Alright mga kababayan, bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.